Sa puntong ito mga kababayan ay napanood na po natin ang video clip na ating pag-aaralan, himay-himayin nang sa ganon ay mayroon po tayong matututunan tungkol sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Simulan po natin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga matatalinghagang turo at aral ni Brother Eli Soriano. At ito ay ating pagkikinggan, susubaybayan natin at kung mayroon tayong madadaanan na mga bagay-bagay na kailangan kong ipaliwanag ay lalagyan ko po yan ng reaksyon. Nang sa ganun ay mayroon tayong pagbubulay-bulayan at maunawaan natin ang mga naituturo na mali at itatama po natin ang mga ito. Kung paano makikilala yung mangangaral na sa Diyos at kung paano makikilala yung mangangaral na hindi sa Diyos. Kung paano makikilala yung nagtatapat at nagsisinungaling. Kung paano makikilala yung nagninegosyo lamang sa relihiyon o nagmamangaral atas ng mabuting kalooban na akayin ng kapwa-tao sa katotohanan. Napakahalaga ng mangangaral sa buhay ng tao. Hindi tayo nakaiiwas anuman tayong pananampalataya na meron tayong sinasangguning mangangaral. Meron ho sa ibang mga pananampalataya, pagkapanganak ng anak, dadalhin sa mangangaral. Pag lumaki-laki ng kaunti, kukumpilan, dadalhin uli sa mangangaral. Pag yung anak mo'y nagkapalat na nagbagong tao o nagdalaga at naningalang pugad at nagkasundo na makipagtipan sa isa't isa, yung dalaga at yung binata, pag magpapakasal na, mangangaral uli ang lalapitan ng isang tao. Pagka ikaw ay nagkasakit at malapit ka sa kamatayan, mangangaral uli ang kailangan ng isang tao. At pagka natuluyang namatay, pagkatapos ng ilang mga panahon na panaginipan ka ng iyong mahal sa buhay, lalapitan ng mahal sa buhay mo yung mangangaral. At dahil daw naghihirap ka sa purgatorio. Yung mga bagay na yan, isang bagay na hindi na po lingid sa inyong kaalaman na dito sa mundo, napakalaki ng kinaugnayan ng mangangaral sa buhay, sa kultura, sa paniniwala, sa paninindigan, at sa pamamahala ng isang bansa, mga kababayan. Maaaring masasabi natin dito sa ating bansa sapagkat tayo nabubuhay under a democratic form of government wherein we hope for that na under a democratic system, there is a separation between the church and the state. Pero kuminsan, bagaman sinasabi ng konstitusyon that there must be a separation between the church and the state, nakaka-impluwensya pa rin ng malaki ang mangangaral sa pamamahala ng isang sambayanan. Ang problema ukol sa pananampalataya, dapat ang mangangaral lumingap sa kanyang kawan. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng 1 Pedro, ito ang may karapatang magpasunod ng batas. Sa 1 Pedro Kapitulo 5 at versikulo 2 o 1 hanggang 2, ganito ating mababasa. Pakinggan nyo. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo, wika ni San Pedro, na may bahagi naman sa kaluwalhati ang ihahayag. Ano aral niya doon sa matatanda, sa iglesia? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Sino ang may katungkulan? Yung matatanda sa iglesia, yung mangangaral, yun ang may katungkulang pangalagaan ang wika ninyo, ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi rin naman gaang-gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Yan po ang batas sa mangangaral. Aalagaan mo yung kawan ng Diyos na nasa iyo. Gagamit ka ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Hindi kagaya ng mga naunang mangangaral dito sa Pilipinas na kung gumamit ng pagpupuno sa pilitan, pag hindi ka sumunod, gagarotehin ka. Sa mangangaral, ang sabi ng Diyos, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi na may kasayahan ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi rin naman ang wika dahil sa mahalay na kapakinabangan. Hindi ka magpupuno para ikaw ay kumulekta ng ikapo
at makinabang ka ng makinabang sa miyembro at gawin mong palabigasan yung miyembro. Bawal ng Diyos sa mga ngaral yun. Kaya lahat ho ng mga ngaral, o baka mamaya aaray na naman si Ginoong Abuloy. Ha? Ang sinasabi ko, lahat ng mga ngaral, ginagamit ang relihiyong kasangkapan para gawing plabigasan yung mga miyembro sa kanyang kabuhayan. Sa demonyo yun, di sa Diyos yun. Sapagkat yun sa Diyos, kung gumamit ng pagpupuno, hindi sa pilitan, at pagkatapos ay hindi rin naman gaya ng siya'y may pagkapanginoon, at hindi rin naman dahil sa siya may mahalay na mapapakinabang sa miyembro. Yun po ang dapat na makita natin. Kaya ang mga ngaral, ang mayroong pananagutan sa Diyos, magtuwid. Huwag nating iatang sa gobyerno yung bagay na pananagutan natin. Kaya kung sumasama ang tao, iulitin ko, nakikinig ba kayo? Kayo ko sa TV, pakinggan nyo. Kung sumasama ang tao, wag ang gobyerno sisihin natin. Kung sumasama ang tao, mga ngaral ang sisihin natin. Bakit? Ba't ko sinabing mga ngaral ang sisihin natin? Ang may pananagutang mag-akay, magpabuti, at magtuwid sa gawain ng mga tao, yung mga ngaral na sinasamahan. Sumama ngayon, sisisihin mo ang gobyerno, mga ngaral nyo. Bakit? Ba't ka sumama? Ba't ka sumama? O, tanungin natin ng Diyos, ba't ka sumama? Dito sa isang talata ng Roma, 1:32, kayo man ang magbasa, ito rin ang mababasa nyo. Pakinggan nyo. Na bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. Ano sabi ni San Pablo? Meron pong mga mangangaral na anong ginagawa? Alam naman nila yung kautusan ng Diyos na ang gumagawa ng kasamaan karapat-dapat sa kamatayan o sa parusa, hindi lamang ang wika gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang gumagawa ng mga yaon. O, kita nyo? Hindi kinukonsinte kapag turo yan, directly and indirectly. Paano indirectly? Kasi, halimbawa, ginagawa mo isang bagay, hindi mo man ituro, natututunan ng miyembro yon. Kahit sabihin mo pa sa miyembro, masama ang sugal. Tumatanggap ka naman ng abuloy mula sa sugal. O ano ngayon yon? Ini-encourage mo magsugal yung miyembro mo. Kaya alam nyo, ang ugat ng kasamaan sa mundong ito, bukod sa pera, meron pang isa. Yung mga ngaral. Yon ang konsintidor. Na bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang nagsisigawan ng gayong bagay ay karapat-dapat sa kapahamakan, hindi lang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan. O ba't nila pinapayagan? Kasi sila ganon din ang gawa nila. Kaya payag sila sa gumagawa ng ganon. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 2:20 ng Roma. Ganito nakasulat. Ikaw na tagasaway sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroong kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang sarili mo. Ayun ang sabi ng Biblia. Ngayon, alam nyo, kung magbasa ako, nilalagyan ko ng feeling. Yung iba nagagalit sa akin. Ba't kasi Suryano nalalalaki mata? Ayun ang pinta sa akin ng ating katunggaling si Ginoong Abuloy. Pag daw sa palakihan ng mata, talo raw siya. Sabi ko naman, hindi lang sa palakihan ng mata katalo. Miski sa basahan ng Biblia at sa pag-unawa ng katwiran, talo ka pa rin. Bakit? Biro mo, tanong sa'yo, ilan ang apostol, kasagot-sagot mo, 12. O hindi ba? O, paano ngayon? Tama ba yun? Ang apostol, 16. Sukat sabi mo, 12. Kita mo na apostol lang, hindi mo alam sagutin. Yung pabantama, ibang mas malalalim ang masagot mo. Ngayon, ito salitang ito ni San Pablo, binibigyan ko lang bawal, lumalaki man ang mata ko, mga televiewers, pagpaumanhinan nyo na, totoo naman sinasabi ko Ano yung totoo sinasabi ko? Ito ang sabi ng Biblia. Ikaw nga, na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya, nangangalon niya ka. Kita mo na. O detino, mahihaya ka naman. Sukat. Sasabihin mo sa tao, huwag mangangalon niya, ikaw mismo yung may kabit. Paano yun? Ha? Huwag makikiapid. Ikaw mismo yung nakikiapid. Tatlo-tatlo pang prosti. Buti kung prosti ice candy. Prostitute Hindi ba? May dyaryo ko dyan Totoo ito nasa Biblia. Pag hindi ko sinabi to, wala nang mangangaral sa Pilipinas na magsasabi nito. Pag hindi ko to sinabi. Eto. Meron bang magsasabi nito? Meron bang aatake ng kagaya nito? Wala. Maraming nangangaral ho kayo po. Walang pinag-aralan kundi
lakad sa stage, hindi bumabasa ng Biblia. Mga kapatid, dahil pa ho yung kandidato eh. Ganun lang ngayon ang maraming mga ngaral. Ha? Anong ginawa ko di Sumenya? Binabasa ba ang Biblia? Binabasa ba ang Biblia? Magbasa man ng Biblia, isang sitas lang magkukwento na ng 2 oras. Dito ho, sa palatuntunan ito, hindi. Dito, kulang ang oras sa babasahing sitas ng Biblia. Ibang makakalang dyan. Walang alam sabihin kundi, hallelujah, praise the Lord, amen, amen. Yun, nauubos ang oras kakakanta ng choir. Ha? Diba, bumabayad ng 2 oras, puro kantahan lang. Wala, yung aral ng Diyos eh, nagugutom ang tao sa aral, kaya sumasama ang tao eh. Bakit? Hindi mo tinuturuan eh. At kung ikaw man ay magturo, yung turo mo, hindi mo lamang ginagawa. Tingnan ninyo, ituloy natin.Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya, ay nangangalon niya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan, ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Ano po ang sabi ni San Pablo? May mga mangangaral, nagsasabi, huwag mangangalon niya. Nangangalon niya. Mapipigil mo ba yung kalunyero? Ikaw mismo yung kalunyero. Hindi ba? Ngayon sasabihin na iba, masakit daw ako magsalita. Yun ang nasa Biblia, nangangalon niya. Ano ba kahulugan? Di kalunyero. Masakit ba yun? Masakit para doon sa tinatama, pero sa hindi. Pero dapat yung maintindihan, yung sinasabi rito na kaya sumasama ang tao dahil sa mga ngaral. Ikaw, nagtuturo ka sa iba, hindi mo tinuturo ang sarili mo. Parang ganito, sabi mo sa anak, anak, huwag ka maninigarilyo. Ikaw parang pugon yung bunganga mo. Mapipigil mo ba yung anak mo? Ang nasa sa isip mo, ikaw naninigarilyo kay. Tapos ako pagbabawalan mo. Ganun yun. Parang mga ministro, parang pugon ng bunganga, sindi na sigarilyo. Pagkatapos yung pinambili na sigarilyo, galing doon sa tabuloy ng miyembro sa ikapo. Hindi naman nakahalayan sa sarili nila. Na yung inagaw lang ng miyembro sa kakainin, bibili lang. Hindi ko naman kayo kalaban. Pero kalaban ho ng Diyos yung sigarilyo. Ayan ang sabi ko. Pero ang masasabi natin, miski ang gobyerno ayaw ng sigarilyo. Tingnan niyo sa Quezon City, bawal magsigarilyo sa mga public places. Bawal na rin ang sigarilyo sa mga public places. Talaga, hindi naman natin binabawalan ng tao na sa sigarilyo na sila ating pinaghihimasukan. Yung ating mga kapatid lang, inaaral natin sa mga kapatid na yung sigarilyo, bisyo. At kung yan bisyo, hindi gawa ng Kristiyano ang magbisyo. Ayun, ba't kayo tayo napunta kaya sa sigarilyo at baka magalit tuloy sa atin yung mga ibang sponsor dyan nila, no? Kasi dun nga sa sinabi ni San Pablo na ikaw nagtuturo ka sa iba, hindi mo naman tinuturuan ang sarili mo. Kaya ang mga tao, kung sumasama man, alam nyo, pag sumasama ang tao, wag ang gobyerno ating sisihin. Ang sisihin natin, yung mangangaral ng relihiyon na kinaaniban ng taong masama. Bakit? Hindi niya kasi tinuruan yung miyembro niya. Ba't hindi niya tinuruan? Kasi siya man nakikita, gumagawa rin ng masama na yon. Kaya sabi ni San Pablo, hindi lamang gayon ang kanilang ginagawa ang wika, kundi naman pinapayagan ang nagsisigawa ng mga yaon. No, 32. Tandaan yun talata. Kaya kung sumasama ang tao, wag ang gobyerno sisihin natin. Mga ngaral lang may pananagutan yan, kaya sumasama. Yan ang dapat nating makita. At alam nyo kung bakit sumasama ang tao? Dahil sa mga ngaral? Kasi kaya sumasama ang tao dahil sa mga ngaral Pakinggan nyo ang sabi ng apostol na si San Pablo. Sa isang talata ng 2 Korinto, mayroong ganitong pangungusap ang apostol na si Pablo, mga kapatid. Ngunit, ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan, kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Kasi ninyo, natatakot ang wika ko, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano ng una. Baka, kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas, ang inyong wikang walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Paano sasama? Tuloy ang basa. Baka, sabagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espirito na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, mabuti pang pagtiisan na ninyo. Ano po ang sabi ni Pablo? Baka yung paririto, mangangaral ng ibang Jesus, ang inyong walang malay na pag-iisip na kay Kristo'y pasamain. Baka kung yaong paririto'y mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o ng
ibang ebanghelyo. Bakit? Ano ba yung ibang ebanghelyo na yon? Pakinggan nyo, dito sa Galacia. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Biblia rin ang dala. Hindi ibang ebanghelyo, ito rin ang dala. Ngunit, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano po sabi ni Pablo? Ang daladala rin nila, Biblia rin, ebanghelyo rin. Pero merong ilan na nagsisiligalig ang wika, nag-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung mo pinasasama yung ebanghelyo, pati yung recipient sumasama rin. Kagaya nito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung ikaw ay nasa relihiyong kinagisnan, simple ka. Ikaw ay normal ka. Kasi hindi ka masyadong concerned dahil pabaya yung mangangaral mo sa relihiyong kinagisnan. Ngayon, merong iba lumipat ng iglesia. Umalis sa kinagisnan, pumunta sa iglesia. Kahit anong iglesia ang tinutukoy ko. Nung mapunta ngayon siya dun sa iglesia niya, tinuruan ng pastor, ito ang atin ng katotohanan. Sapagkat nandito sa atin ang sugo. Andito. Ito lang ang totoo. Sa labas natin, walang maliligtas. Ayun. Kaya kung ito lang ang totoo, mga kapatid, nakahanda tayong mamatay at magpakamatay alang-alang sa katotohanan. Ayun. Mabuti sana ko ang sinabi, mga kapatid, nakahanda tayong mamatay dahil sa katotohanan. Tama yun. That's very good. That is Romans chapter 16 verses 1 to 4. Talagang ang Kristiyano nakahandang mamatay dahil sa katotohanan. Ang ginawa ng pastor ay dinagdagan. Dapat nakahanda tayong mamatay at pumatay. Aba. Ayan. Yan ang pagpapasama sa ebanghelyo. Kaya yung tatanggap nun, sasama rin. Bakit? Dati hindi siya pumapatay dahil sa pananampalataya. Ngayon, pagka yung pananampalataya niya pinintasan mo, lulutang ka sa ilong pasig. Maniwala ka. Totoo hindi? Basahin niyo dyaryo. May mga iglesia, umuutang ng buhay ng kapwa. Di ba? Di ba may mga iglesia dyan, nangungutang ng buhay, pinangangaas, malalaki na sila, mayaman na sila, milyon-milyon na sila, malakas sila sa gobyerno, merong ganyang iglesia, at hindi kayang takpan ng kahit na sino sa kasaysayan ng sangkatauhan. Merong mga tao nang magrelihiyon, lumupit. Merong mga tao nung makakilala ng katotohanan, naging malulupit sa kapwa. Natanong lang, ng baril na. Biro mo, ministro kami dalakang Biblia, nagtanong lang yung tao, napikon, binaril. Sa nakakita mga ministro nakasukbit baril. Meron bang ministro ni Kristo nakasukbit baril? Pagka nakakita ka ng ministro, nangangalan nakasukbit baril, sa demonyo ang ministro niyan, mga kababayan. Biro mo, mangaral ka ng Diyos, may dala-dala ka sandatang pampatay. Baka sabihin, bati ka mga apostol, may itak. Oo, may itak siyang ginagamit. Nangangaral sila, pag maraming talahib, tinatabas nila. Yun, ang gamit ng itak nila. Hindi pang itak ng legyon. Ang katunayan, nung itakin ni Pedro si Marco, ano ang sabi ni Kristo kay Pedro? Pedro, isoli mo yung tabak mo sa kanyang lalagyan. Huwag mong gagamitin yan. Sa pananaga. Bakit? Sapagkat ang nabubuhay sa tabak di mamamatay. Kaya yung Panginoong Hesukristo, banal na guro, banal na sugo, pinagbawalan ng kanyang alagad, managaman lang ng tenga, bawal. Itong mga sugo, ngayong mga impaktong sugong ito, inuutosan lang yan para pumatay. Nakita nyo? Diyan sumasama ang tao. Bakit? Pinasasama ang kahulugan ng ebanghelyo, dinadagdagan. Sabi ng ebanghelyo, pwede kang mamatay dahil sa katotohanan, pwede mong ialay ang buhay mo dahil sa katotohanan, kagaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano. Maligaya silang namatay dahil sa katotohanan, pero kailanman hindi sila pumatay, sila ang pinatay. Yan ang dapat niyong makita. Ngayon ho, may mga iglesia pumapatay, kaya mag-iingat kayo. Meron dyan mga relihiyon, may pananampalataya dyan, pero silang tinatawag na iglesia ang ganon, na pumapatay ng tao. Kanino yun? Basa.
ng kapwa nyo tao, kanino kayo? Kayo'y sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nais ng tatay nyo? Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya, sa ganang kanyang sarili, nagsasalita siya ng kasinungalingan, sapagkat siya isang sinungaling at ama ng mga ito. Ano po ang sabi ni Kristo doon sa mga mamamatay tao? Kayo'y sa tatay ninyong demonyo. Kayo sa inyong amang Diablo. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una. Yung nais ng inyong ama, yun ang gusto niyong gawin. Sabi po ni Kristo sa mga Hudyo nung una. Kaya alam nyo yung iglesyang mamamatay tao, meron dyan mga iglesia pumapatay ng tao talaga eh. Meron yung pagpatay ng kapwa eh. Pagkatapos eh, nasulatan lang yung bakod ng kapila, tinepok yung nagsulat. Paano yun? Kaya dinimanda na lang, ano mga kapatid, ng vandalism. Pero lumutang sa Ilog Pasig eh. Basahin nyo doon sa dyaryo. Doon sa Cebu nangyari. O paano ngayon yan? Kayo ba ngayon, di ba kayo nakukonsensya? Mga miyembro ng iglesyang ganyan? Na alam nyo, yung iglesia nyo pumapatay ng kapwa-tao at nangungutang ng buhay. Pagkatapos nandiyan pa rin kayo aabu-abuloy, huwag kayong umasok papunta kayo sa langit. Tapos na ang pasis nyo papunta sa impyerno pag hindi kayo umalis dyan. Mga kababayan. Hindi kayo papunta sa langit. Hindi kayo pupunta sa langit. Walang mamamatay tao na pupunta sa langit, mga kababayan. Kaya, para ikaw ay maging sa Diyos, may kailangan, ang may kargo, yung ministro, yung mga ngaral. Kung sumasama ang tao, ang isang pinanggagalingan ng pagsama ng tao, yung maling turo ng mga ngaral, yung pagpapasama ng Ebanghelyo ni Kristo na ginagawa ng iba, kagaya dito. Ang sabi ka ng Diyos, mahalin ang sugo. Ako naman po'y conforme ron. Hindi po ako tutol. Pag nasa Biblia, tama yon. Mahalin mo ang mga ngaral mo. Mahalin mo yung nagtuturo sa'yo. Lubos na mahalin mo sa pag-ibig. 5:12 ng unang Tesalonika. Yung mga ngaral talagang minamahal yan. Yun ang nasa Ebanghelyo. Eh meron nung nagpasama ng Ebanghelyo, pinapasama, dinudugtungan. Ano idinugtong? Mga kapatid, sister, utos mahalin ang mga ngaral. Isang kiss na. Kinisan, na kuryente. Pagkaraan ng 3 buwan, yung miyembrong dalaga, buntis. Sino may gawa? Yung sugo. Di ba? Yan ba bago? At yan ba ipagtatanong pa natin? Napakarami dyan sugo na parang bulugan na baboy. Ha? O, pasensya na kayo. Kasi talagang ganun ang tawag eh. Bulugan eh, di ba, no? Di ba? Yung talagang bumubuntis, bulugan yon. Itong mga ministro ito, may asawa naman. Bakit pati yung dalaga sa miyembro nila pinakikialaman pa? Yun nga po ang liham nung taga roon sa Nueva Ecija na lumiham sa atin. Na, yung kanyang ministro, tinangay na yung dalaga, tinangay pa pati abulo yan na iglesia. Ano raw ang hatol doon? Ang hatol po ron, kamatayan ayon sa Biblia. Ayan, sa batas ng Diyos, kamatayan ang hatol sa isang ministrong nakakaalam ng batas, nagtuturo ng batas, sasadyain gumawa ng mabigat na kasalanan, kamatayan nyo. Alam nyo kasi, ang batas pagka ang gagawa ng batas, yung walang medyo walang malay masyado, may paborang batas doon eh. Ha? Bagaman po sa ating batas sa lupa, sabi ng kawikaan sa lupa, yung sa batas, yun daw, innocence of the law excuses no one. Yun sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, your innocence will sometime excuse you. Ha? Sa batas ng Diyos. Kung minsan, yung ginagawa mo ng walang kamalay-malay, pinatatawad ng Diyos yun. Si San Pablo, gumawa siya ng masama, pero ginawa niyang walang kamalay-malay, pinatawad siya ng Diyos. Ayun. Pero ministro, paano mo naman sasabihin nadala lang ako ng kabiglaanan eh? Ha? Hindi kabiglaanan yun. Dinadaan mo na sa tingin-tingin yun, tsaka kindat-kindat na gano'n. At saka ligaw-ligaw. Yun. Maaari, masabi ko, kabiglaan, nagkasalubong kayo, nadapa ka sa daan, natalisod ka, nung madapa kayo, meron palang dumadating na magandang dalaga, siyang mong nadapaan. Yun kung nahalikan mo man, maaaring sabi mo na hindi mo sinasadya, kahinaan lang ng laban mo. Pero hindi, pinlano mo, pinapunta mo, sis, meron tayong gagawin sa office, ha? Pumunta naman. Kasi sabi naman, mahalin ng ministro, hindi ba, no? Di gagawin sa office. Ngayon, pag nasa office na, sis, may nakapagsabi na ba sa'yong napakaganda mo?
pastor, may asawa na ho kayo. Uy, ano, si Harry Solomon kasal libo eh. O, kita mo. Ayan. Okay ba, mga kapatid? Ganon ang trabaho ng mga pastor na yan. Oh, masasabi mo ba ngayon na yun kahinaan, yun kabiglanan at kamangmangan sa batas? Ministro ka, nagtuturo ka ng aral pagkatapos ikaw ang gagawa ng labag. Hindi ko naman sinasabing ang ministro huwag nang magkasala. Oh. Wala naman taong hindi nagkakasala. Ako man nagkakasala ako. Pero pinipili ko naman ang kasalanan. Mga kapatid, yung labag na alam kong garapan na kasalanan sa Diyos, aba, mahirap kong magawa. Tinan niyo, kung meron mang magagawang kasalanan ng mangangaral ng Diyos, mangangaral, yung mga kasalanan hindi sinasadya, hindi kagarapalang kasalanan sa kapwa. Pero meron diyang mangangaral pinakain na ng miyembro sa kamay, sa palad, kinupkup na. Oh, ministro, ikaw, wala namang matutuluyan, dito ka na sa amin tumuloy. Salamat po kapatid, napakabait nyo. Oo, dito ka na. Paano ang pagkain? Magbibigay na lang ho ba ako para sa pagkain? Huwag na rin. Sabi ng Biblia, mahalin ng ministro libre na pagkain, ano? Libre pa bahay. Ngayon, nung nagbihis, daladala yung kanyang marumi. Pastor, akin na ho yan. Huy, marumi ho ito Akin na nga ho, lalabang ko. Ganun ba? O sige, salamat May labag pera pa, ano? O, nakatapos, mamaya konti nung alas 9, may kumatok na miyembro sa kapitbahay. Pumatok yung kapitbahay. O, bakit ho? Nandito kayo. Pinagdala ko ng merienda si Pastor yung ginatan. Binigyan. Nung tanghali, dumating yung miyembro sa kabila. Kapatid na Pastor, nagluto ako ng tinola. Sa amin ka naman ng hali. Sarap yung sabaw nun. Punta ron. Yung konti, ito naman yung isa. Pastor, nagmurko na kayo sa amin ka na magapunan. Nakita nyo, sarap ng buhay ng pastor, ano? Yung pastor ng mga demonyo. Masarap ang buhay nun. Ayun. Pagkatapos, nung wala nang natitirang tao sa bahay na iwan yung dalaga, ayun, niligawan na. Kaya kamukat-mukat mo, yung miyembro nating kapatid taga Makabebe, nung dati sila'y nandun sa born again daw nila sinasabi, lumapit sa akin. Kayo ho ba si Mr. Soriano? Opo. Bakit ho? Bakit nakakayak ho ba mukha ko? Hindi ho. Sabi, kami ho naapi. Bakit ka ako? Ba't kayo naapi? Kasi ho, nagtiwala kami na sila'y mangangaral. Praise the Lord kami ng praise the Lord. Binubuntis na ho pala yung anak ko. Ayun. Lumaya sila ron, pumunta rito. Gusto niyo akong hamunin? Kayo, malaki na. Yun ang sinasabi ko. Pag hindi tayo mulat ang isip tungkol sa mangangaral, alam ang mangyayari sa atin? Pinaglalaba mo na. Pinakakain mo pa. Libre bahay. Libre tubig. Libre ilaw. Libre merienda. Libre kabit pa. Yan ang mangyayari sa atin. Kaya mga kapatid, dito sa atin, huwag nyo kailanman pangyayarihin ang ganon. Ng unang Korinto, ganito ang pagtuturo ng apostol na si San Pablo. Datapwa, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyusan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manlulupig, sa gayon huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano nga sa akin ang humatol sa nga sa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nga sa loob? Dadapwat sa nga sa labas, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Ano po ang utos sa tunay na iglesia ng Biblia? Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao. Huwag kayong makisama sa mga tinatawag na kapatid na kung siya'y mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, manlalasing, manlulupig. Sa gayon, huwag man lang kayong makikisalo. Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao. Kaya lahat ng iglesia hindi nag-aalis o hindi nagtitiwalag ng masasama. Kumbaga sa isang kanastrong kamatis, may bulok, hindi inalis. Bandang huli, bulok na kayong lahat. Yan dapat nating makita. May batayan ba sa Biblia? Eto, pakinggan nyo. May batayan ba na talagang yung masama lumalaganap yan? Kaya nga dumadami masama sa relihiyon Bakit? Kinukonsinti ng ministro. Pag malaking mag-abuloy, kahit 3 babae, hindi tinitiwala. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, 29:12, ganito ang sinasabi. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ano po ang sabi ng Diyos? Kung ang puno nakikinig sa kabulaanan o sa kasinungalingan, lahat niyang mga lingkod tawag masasama. Bakit sumasama ang miyembro? Dahil masama ang puno. Bakit sumasama ang miyembro? Uulitin ko. Dahil masama ang puno. Pagka ang puno
nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod, pawag masasama. Bibigyan kayo halimbawa. Ang puno, halimbawa, ang paniwala si Kristo'y tao. Lahat ng miyembro, pati yung nasa bundok ng Araya, tao paniwala kay Kristo. Okay? Hindi ba tama yun? Hindi ba yun ang regla ng katwiran? Pagka ang puno nagsusugal, ang miyembro magsusugal din. Ha? Ang sumusunod magsusugal din. Sa amin na merong hindi nagsusugal. Kasi hindi ka sumusunod sa puno. Pero pag sumunod ka sa puno, magsusugal ka rin. Di ba? Ayan ang regla ng katwiran sa Biblia. Yan ang lay ng katwirang na sinasabi ng Biblia. Pag ang puno'y masama, masama rin ang bunga niya. Kaya kung masama ang mga tao, ang puno niyang mga yan ay masasama. Sapagkat, eto ang sabi ni Kristo. Babasahin natin. Baka sabihin niyo, wala sa Biblia, ere. Sino sisisihin mo? Ang sisihin mo, yung ministro nyo, o yung mga ngaral nyo, o yung kung sino nyo, na nagtuturo sa inyo, kaya pasama kayo ng pasama. Dahil kinukonsinti ang masama sa inyo. Bakit? Eto ang sabi. Sa kanilang mga bunga, ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igo sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Kaya makikilala mo. Pag yung miyembro plastic, kahit hindi mo pa nakikita yung ministro, ibig sabihin plastic din yung ministro noon. Nakita mo na yung bunga eh. Sabi nung iba kasi ganito, yun ay ang puno, nakikilala sa bunga. Okay, nasa Biblia. Balik rin natin. Yung puno, nakikilala sa bunga. Pwede rin balik rin. Na yung bunga, nagpapakilala ng puno. Okay? O, kita nyo? Kaya pagka ang bunga, mga miyembro, puro mamamatay tao, malulupit. Yung ministro nun, mamamatay tao rin malupit. Pagka ang miyembro, hindi marunong magbayad ng utang. Ang ministro nun, hindi rin marunong magbayad ng utang. Kaya yung mga kapatid dito, inaaralan ko, hoy, magbabayad tayo ng utang. Ako may utang din, pero pinipilit kong makabayad. Pag wala akong pambayad, nanghihingi ako ng diskargo. Dahil tayo, mahihirap lang naman tayo. Hindi naman tayo kagaya ng ibang iglesia dyan, mga kapatid. Ang pera, sako-sako. O bakit puro ikapo, love offering, sacrifice offering, seed faith, ganun ba? Faith seed. O ano-ano mga tinawag nila Pagkatapos meron pang chapel construction, meron pang Dorcas. O di ba? O mga pastor, mahiya naman kayo. Ginagawa niyo palabigasan ng mga miyembro at ginagawa niyo na lang front ng relihiyon sa inyong malaking syndicate. Sa inyong mga racket, mga kapatid. Kaya kung sumasama man ng tao, huwag natin isisi sa pamahalaan ng pagsama ng tao. Isisi natin sa mga ngaralak dun sa taong hindi tumatanggap ng turo ng Diyos. Yan ang dapat nating makita. Kaya ako ang aking paniniwala, yung mga ngaral dapat nating paksain yan para makilala natin yung mga ngaral na nagkalat ngayon. Alam nyo ngayon, maraming mga ngaral Tupad na tupad yung sinabi ni Kristo, maraming lilitaw, bula ang propeta, naman ang mga mas bula ang mga ngaral. Kaya paramihan ng paramihan. Kung hindi tayo ngayon matututong suriin sa Biblia, ang pamantayan ng Diyos tungkol sa mga ngaral, magkakamali tayo. Ngayon, yung nagtatanong dito, na sinasagot ko na isang linggo, meron pa siyang isang interesting question na naririto Ang isa sa kanyang mga tanong ganito, sa amin hong samahan, nagpupuno rin ang babae. Ano ang inyong pananaw tungkol sa pamumuno ng babae sa relihiyon? Yan. Ano raw ang ating pananaw tungkol sa pamumuno ng babae sa relihiyon? Ito masasabi ko. Ang babae po, hindi pinahihintulutan ng Diyos maging puno sa relihiyon. Sa Pilipinas, pwede. Kita mo si Presidente Cory, di ba? Tingnan mo si Thatcher sa England. Tingnan mo si Queen Elizabeth. Ayan, namumuno sila sa pamahalaan, yung mga babae. Pero pagdating po sa pananampalatayang sa Diyos, lahat ng pananampalatayang ang puno babae, hindi sa Diyos yan. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Timoteo, sa Kapitulo 2 at versikulo 11, ganito ating mababasa. Ang
ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. Ayun. Yun ang dahil sinabi ni Pablo, sapagkat si Adam siyang unang nilalang saka si Eva, kaya hindi niya ipinahihintulot na itong babae pa ang magpuno sa lalaki. Hindi ko ikay pinahintulot na ang babae magpuno o magturo sa lalaki, ang sabi ng Biblia. Ayun. Kaya kami po naniniwala sa relihiyon, hindi dapat na yung babae magpuno o magturo. Ngayon, maaari yung makita, dito may babae kaming nangangaral eh. Ayan, yung ilang nakaupo dyan, mga babae nangangaral yan. Ilang ba babae dyan? 5, kala ko 6 eh. Hindi kasama si kapatid na puno. 5 babae ito, no? Yung mga yan, nangangaral yan. Bakit nangangaral? Kasi iba po yung nagpupuno sa nangangaral. Iba yun. Ang bawal ng Diyos, ang babae magturo o magpuno sa lalaki pagdating sa relihiyon. Pero, hindi po naman masama kung yung babae mangangaral. Halimbawa, kasi merong mga iglesia, wala silang babaeng nangangaral. Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala silang babaeng ministro. Bakit? Kasi meron silang nabasa rito na pinagbatayan nila. Babasahin ko. Dito sa 14 ng unang Korinto, ganito ang nasasabi. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita kundi sila'y pasakop gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Ayun, ito nabasa nila. Ayun ka, ang babae walang kapahintulutang magsalita kundi sila'y pasakop, magsitahimik sila sa iglesia. Kaya ika sa amin, walang babaeng nagsasalita. Ang sabi ka ni Pablo, tumahimik. Ba, sa amin may nagsasalitang babae. Alin kaya ang tama? Kayo o kami? Pag-aralan nga natin ito, mga kapatid. Bawal ba na ang babae talaga magsalita? Ha? Kaya sabi ni San Pablo, sila'y walang kapahintulutang mangagsalita. Yun ang hindi pinahintulot, yung mangagsalita sila. Pero hindi sinabi ni Pablo, bawal silang papagsalitain. Ha? Iba kasi yung bawal mangagsalita kaysa sa papagsalitain. Halimbawa, pinagsalita ko si kapatid na Luz Biminda Cruz, yung ating producer dito sa palatuntunan ng dating daan. Pinagsalita ko, pinag-voice over ko. Masama ba yun? Iba kasi yung pinagsalita kaysa doon sa nagsalita sa kanya sarili. Ang sabi ng Biblia, ang mga babae walang kapahintulutang magsalita kundi magsitahimik. O ngayon, kung ang interpretasyon na kagaya ng ginagawa ng iba, ang interpretasyon niya, babae tumahimik, walang magsasalita, lalabas dito, tanungin mo yung babae sa iglesia. Bawa, nandito tayo. Kapatid, ano pangalan mo, ha? Saan ka nakatira? Ilan ang anak mo? Ang interpretasyon nyo pala, ang babae tumahimik, wala nang kapahintulutang magsalita eh. Ganun ang lalabas. Sabi na iba, kaya ikaw sa amin, walang nagsasalita kahit magsalita. Sabi ka ng Biblia, ang babae, walang kapahintulutang magsalita, kundi tumahimik. Kaya ang babae namin, tahimik. Kapatid, kumain ka na ba? Ayun, yun ang lalabas. Ganun ba kahulugan nun? Ganun ba? Abangan nyo, mga minamahal na kababayan, tatalakayin natin sa susunod na pagtatanghal ng palatuntunan ito ang tinasabi ni San Pablo na ang babae walang kapahintulutang magsalita. Anong kahulugan nun sa Biblia? At ano naman ang kahulugan nung ang babae hindi pinahihintulot na magturo o magpuno sa mga lalaki? Abangan ninyo ang pag-aaral na yan sapagkat natitiyak kong hindi sinasabi yan ng lahat ng mangaral. Samantala, ako po'y nalulungkot, sinesenyasan tayo ng ating timekeeper. Sa puntong ito mga kababayan ay napanood na po natin ang video clip na ating pag-aaralan, himay-himayin, nang sa ganon ay mayroon po tayong matututunan tungkol sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Simulan po natin. Mangangaral. Kung paano makikilala yung mangangaral na sa Diyos at kung paano makikilala yung mangangaral na hindi sa Diyos. Kung paano makikilala yung nagtatapat at nagsisinungaling. Kung paano makikilala yung nagninegosyo lamang sa relihiyon o nagmamangaral atas ng mabuting kalooban na akayin ng kapwa-tao sa katotohanan. Napakahalaga ng mangangaral sa buhay ng tao.
Sa pamamagitan po ng aking pagsasaliksik at pag-aaral ng mga nakasulat sa Biblia, mga kababayan, ay natuklasan kong isa lamang ang pagkakakilanlan sa tunay na mga ngaral na sa Diyos. Ito po ay iyong nagtuturo po ng tamang bautismo. Yan po ang bukod tanging pagkakakilanlan ng tamang mga ngaral sa Biblia na sa Diyos. Mga kababayan, ang bautismo po kasi ay iyan ang pinakamahalagang ebanghelyo ng ating Diyos Ama na ibinigay po kay ating Panginoong Hesukristo. At ayan po ang pinapasunod ng Diyos sa atin na kanyang kalooban. Tandaan po natin, mga kababayan, ang tamang bautismo na siyang mabubuhos sa binabautismohan na tubig. Yan po ang tamang bautismo, mga kababayan, na may mga kasamang salita. Yan po ang pagkakakilanlan ng tamang mga ngaral mula sa Diyos. At yan po ang ating hanapin upang makamit natin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan po ay katotohanan, mga kababayan. Hindi tayo nakaiiwas anuman tayong pananampalataya na meron tayong sinasangguning mga ngaral. Meron ho sa ibang mga pananampalataya, pagkapanganak ng anak, dadalhin sa mga ngaral. Pag lumaki-laki ng kaunti, kukumpilan, dadalhin uli sa mga ngaral. Pag yung anak mo'y nagkapalat na nagbagong tao o nagdalaga at naningalang pugad at nagkasundo na makipagtipan sa isa't isa, yung dalaga at yung binata, pag magpapakasal na, mga ngaral uli ang lalapitan ng isang tao. Pagka ikaw ay nagkasakit at malapit ka sa kamatayan, mga ngaral uli ang kailangan ng isang tao. At pagka natuluyang namatay, pagkatapos ng ilang mga panahon na panaginipan ka ng iyong mahal sa buhay, lalapitan ng mahal sa buhay mo yung mga ngaral. At dahil daw naghihirap ka sa purgatorio. Umatake na po siya kaagad sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Ang paraan niyang ito ay parang gusto niyang palabasin na siya ay tama. Subalit, mga kaibigan, ang MCGI na itinayo ni Brother Eli Soriano ay isang maling relihiyon pa rin sapagkat siya ay bumabautismo ng lubog sa tubig. Sa unang segment po ng pag-analyze ko na ito, mga kababayan, ay binanggit ko na po ang tamang bautismo na siyang paraan lamang upang makilala ang tamang iglesia na sa Diyos at tamang mga ngaral na sa Diyos din. Mga kababayan, ang religion na nagbabautismo ng maling bautismo ay walang kaligtasan ayon po iyan sa Biblia. Yung mga bagay na yan, isang bagay na hindi na po lingid sa inyong kaalaman na dito sa mundo, napakalaki ng kinaugnayan ng mga ngaral sa buhay, sa kultura, sa paniniwala, sa paninindigan, at sa pamamahala ng isang bansa, mga kababayan. Maaaring masasabi natin dito sa ating bansa, sapagkat tayo nabubuhay under a democratic form of government wherein we hope for that, na under a democratic system, there is a separation between the church and the state. Pero kuminsan, bagaman sinasabi ng konstitusyon that there must be a separation between the church and the state, nakaka-impluwensya pa rin ng malaki ang mga ngaral sa pamamahala ng isang sambayanan. Ang problema ukol sa pananampalataya, dapat ang mga ngaral lumingap sa kanyang kawan. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang Pedro, ito ang may karapatang magpasunod ng batas. Sa unang Pedro Kapitulo 5 at versikulo 2 o 1 hanggang 2, ganito ating mababasa. Pakinggan nyo. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo, wika ni San Pedro, na may bahagi naman sa kaluwalhati ang ihahayag. Ano aral niya doon sa matatanda sa iglesia? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo,
Sino ho ang may katungkulan? Yung matatanda sa iglesia, yung mga ngaral, yun ang may katungkulang pangalagaan ang wika ninyo, ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi rin naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Yan po ang batas sa mga ngaral. Aalagaan mo yung kawan ng Diyos na nasa iyo. Gagamit ka ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Hindi kagaya ng mga naunang mga ngaral dito sa Pilipinas na kung gumamit ng pagpupuno sa pilitan, pag hindi ka sumunod, gagarutehin ka. Sa mga ngaral, ang sabi ng Diyos, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi na may kasayahan ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi rin naman ang wika dahil sa mahalay na kapakinabangan. Hindi ka magpupuno para ikaw ay kumulekta ng ikapo at makinabang ka ng makinabang sa miyembro at gawin mong palabigasan yung miyembro. Bawal ng Diyos sa mga ngaral yun. Kaya lahat po ng mga ngaral, o baka mamaya aaray na naman si Ginoong Abuloy. Ha? Ang sinasabi ko, lahat ng mga ngaral, ginagamit ang relihiyong kasangkapan para gawing palabigasan yung mga miyembro sa kanyang... Napakahusay pong manalita si Brother Eli Soriano na ganap na po sa kanya ang Romans 16:18. Basahin po natin ang Romans 16:18 mga kababayan. At ganito po ang nakasulat sa Romans 16:18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Mga kababayan, sa unang segment at ikalawang segment ng aking pagsasalita ay nabanggit ko na po ang bautismo. Ito ngayon po ang ikatlong segment ng aking salita ay babanggitin ko po muli. Ang tamang bautismo ay siyang naiuukit sa puso ng bawat mababautismohan o kaya bawat tumatanggap nito. Kaya po nakasulat ito na nasa Romans 16:18 na dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ito po ay naganap po kay Brother Eli Soriano sapagkat ang bautismo na ginagawa niya ay bautismong lubog sa tubig. Yan po ang pangdaya sa mga puso ng mga walang malay. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Hindi po madadaya ng isang mangangaral ang tao sa puso kung tamang bautismo ang dala-dala niya. Ngayon, dito po sa MCGI ay dinadaya ng ulo nila na si Brother Eli Soriano ang mga walang malay sapagkat ang bautismong ginagawa niya ay bautismong lubog sa tubig. Yan po ang sinasabi ng Biblia na pandaya sa mga puso ng mga walang malay. Yan po ay katotohanan. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Kaya dapat ay magmadali po kayo. Hanapin po ninyo ang tamang bautismo nang sa ganon ay mabuhay muli ang inyong espiritu na nakatanim sa inyong mga puso. Bubuhayin uli ang mga napatay na espiritu na nakatira sa inyong mga puso mga kaibigan. Bubuhayin muli ang mga patay na espiritu na nakatanim sa inyong mga puso mga kababayan. Saan po bubuhayin? Sa pamamagitan po yan ng tamang bautismo na dito na po ginagawa sa Church of God Born Again Christians. Kabuhayan, sa demonyo yon, di sa Diyos yon. Sapagkat yun sa Diyos, kung gumamit ng pagpupuno
puno, hindi sa pilitan, at pagkatapos ay hindi rin naman gaya ng siya'y may pagkapanginoon at hindi rin naman dahil sa siya ay may mahalay na mapapakinabang sa miyembro. Yun po ang dapat na makita natin. Kaya ang mga ngaral, ang mayroong pananagutan sa Diyos, magtuwid. Huwag natin iatang sa gobyerno yung bagay na pananagutan natin. Kaya kung sumasama ang tao, iulitin ko, nakikinig ba kayo? Kayo ko sa TV, pakinggan nyo. Kung sumasama ang tao, wag ang gobyerno ang sisihin natin. Kung sumasama ang tao, mga ngaral ang sisihin natin. Kung sumasama ang tao, mangangaral ang sisihin natin. Yun po ang narinig natin mula sa bibig ni Brother Eli Soriano. Sa panahong ito, mga kababayan, mula noong pumanaw, si Brother Eli Soriano ay naglabasan na ang mga taong kontra sa kanyang mga alipores, lalong-lalo na sa kanilang mga pinuno ngayon. Lumabas na po ang marami. Nangyayari na po dyan sa MCGI iyan. Sapagkat sinasabi ko na nga po, ang samahang MCGI ay hindi yan sa Diyos. Sapagkat kung sa Diyos po yan ay walang mangyayaring paghiwa-hiwalay ng mga tao dyan sa loob na yan. Bakit hindi yan sa Diyos, mga kaibigan? Sinabi ko na nga po, doon sa unang dalawang segment ng aking pagsasalita ay ang tamang bautismo lamang ang makakapagligtas sa tao, at kung anong samahan, sinong samahan ang may taglay ng tamang bautismo, mga kababayan, ay siyang tunay na samahang sa Diyos. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Nagsimula na po ang pangangaral ko tungkol sa tamang bautismo na iyan, na siyang ebanghelyo ng Diyos na dapat nating matuklasan at matanggap upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang bautismo po ng MCGI na lubog sa tubig ay hindi iyan sa Diyos. Kaya ang samahang MCGI ay hindi sa Diyos, sapagkat nagbabautismo iyan ng bautismong lubog sa tubig. Ang bautismong lubog sa tubig, mga kababayan, ay tungo sa kamatayan. Nakasulat po iyan sa Roma 6:4. Basahin po ninyo, mga kababayan. Bakit? Ba't ko sinabing mga ngaral na sisihin natin? Ang may pananagutang mag-akay, magpabuti, at magtuwid sa gawain ng mga tao, yung mga ngaral na sinasamahan. Sumama ngayon. Sisisihin mo gobyerno? Mga ngaral nyo. Bakit? Ba't ka sumama? Ba't ka sumama? Tanungin natin ng Diyos, ba't ka sumama? Dito sa isang talata ng Roma 1:32, kayo man ang magbasa, ito rin ang mababasa nyo. Pakinggan nyo. Na bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. Ano sabi ni San Pablo? Meron pong mga mangangaral na anong ginagawa? Alam naman nila yung kautusan ng Diyos, na ang gumagawa ng kasamaan ay karapat-dapat sa kamatayan o sa parusa, hindi lamang ang wika gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang gumagawa ng mga yaon. O, kita nyo? Hindi kinukonsinte kapag turo yan, directly and indirectly. Paano indirectly? Kasi, halimbawa, ginagawa mo isang bagay, hindi mo man ituro, natututunan ng miyembro yon. Kahit sabihin mo pa sa miyembro, mosomoon sugal. Tumatanggap ka naman ng abuloy mula sa sugal. O ano ngayon yon? Ini-encourage mo magsugal yung miyembro mo. Kaya alam nyo, ang ugat ng kasamaan sa mundong ito, bukod sa pera, meron pang isa. Yung mga ngaral. Yon ang konsintidor. Na bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang nagsisigawan ng gayong bagay ay karapat-dapat sa kapamakan, hindi lang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan. O ba't nila pinapayagan? Kasi sila ganun din ang gawa nila. Kaya payag sila sa gumagawa ng ganon. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 2:20 ng Roma. Ganito nakasulat. Ikaw na tagasaway sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata.
na sa kautusan ay mayroong kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang sarili mo. Ayun ang sabi ng Biblia. Ngayon, alam nyo, kung magbasa ako, nilalagyan ko ng feeling. Oh. Yung iba nagagalit sa akin. Ba't kasi Soriano nalalaki mata? Ayun ang pinta sa akin ng ating katunggaling si Ginoong Abulo eh. Pag daw sa palakihan ng mata, talo raw siya. Sabi ko naman, hindi lang sa palakihan ng mata katalo. Miski sa basahan ng Biblia at sa pag-unawa ng katwiran, talo ka pa rin. Bakit? Biro mo, tanong sa'yo, ilan ang apostol, kasagot-sagot mo, 12. O hindi ba? O, paano ngayon? Tama ba yun? Ang apostol, 16. Sukat sabi mo, 12. Kita mo na apostol lang, hindi mo alam sagutin. Yung pabagtama, ibang mas malalalim ang masagot mo. Ngayon, ito salitang ito ni San Pablo, binibigyan ko lang bawal, lumalaki man ang mata ko, mga televiewers, pagpaumanhinan nyo na, totoo naman sinasabi ko eh. Ano yung totoo sinasabi ko? Ito ang sabi ng Biblia. Totoo daw po ang sinasabi niya, mga kababayan. Sa totoo lang po, napakahusay at napakagaling ni Brother Eli Soriano, mga kababayan. Napakagaling magtalumpati. Sanay na sanay po siya. Sinanay po niya ang kanyang sarili sa mga bagay na yan. At isa pang kamangha-mangha, mga kababayan, binigyan po siya ng Diyos ng kakaibang angking galing sa pagmememorya ng mga talata at ang mga kailangan niyang bigkasin. Katotohanan po yan na siya po ang ginawang pinakamagaling sa Biblia sa panahong dekada 80 hanggang dekada 2020. Siya po ang lumabas na pinakamagaling, mga kaibigan. Ngayon, ang kanyang itinuturo, marami pong namamangha, bumibilib. Ang kaso, ito po ang nakapagtataka sa taong ito, mga kababayan. Bakit kaya hindi ibinigay ng Diyos sa kanya ang pagkaunawa tungkol sa bautismo tungo sa kaligtasan ng bawat tao? Hindi po talaga ibinigay sa kanya ng Diyos, mga kababayan. Bakit kaya na ibinigay lang ng Diyos ang aral tungkol sa tamang bautismo noong siya ay malapit ng mamatay? At nalaman pa po muna ni Brother Eli Soriano na lumabas na ang samahang tunay sa Diyos na makakalaban niya. Kaya noong 2019, first quarter of 2019 ay naipaalam na sa kanya ang tungkol sa Church of God Born Again Christians na may taglay ng tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po itong si Brother Eli Soriano ay nalungkot ng husto sapagkat ang bautismo niya na lubog sa tubig ay naipaliwanag ko na rin sa kanya mismo na mali ang bautismo na iyan. Kaya tandaan po ninyo, mga kababayan, na si Brother Eli Soriano hindi na po siya makaatras, kundi nagpatuloy na lang po siya at nabuhay pa siya ng 2 taon bago siya nalagutan ng hininga. Ito po ay katotohanang nangyari, mga kababayan. Si Brother Eli Soriano ay nalaman niya na mayroong lumabas na pangalan dito sa Pilipinas na Church of God Born Again Christians, sapagkat ang samahang ito, mga kaibigan, ang pangalang ito ay dinepensahan ko laban sa mga taga-MCGI, mga warriors, keyboard warriors na mga taga-MCGI, mga kababayan, ay nagtalakayan po kami tungkol sa pangalang Church of God Born Again Christians. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Inihahayag ko na po ito ngayon upang nang sa ganon ay magkaroon po ng maililigtas sa pamamagitan ng tamang bautismo. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, nangangalunya ka. Kita mo
mo na. O di, mahihiya ka naman. Sukat. Sasabihin mo sa tao, huwag mangangalo niya, ikaw mismo yung may kabit. Paano yun? Ha? Huwag makikiapid. Ikaw mismo yung nakikiapid. Tatlo-tatlo pang prosti. Buti kung prosti ice candy. Prostitute O, di ba? May dyaryo ko dyan O, di. Totoo ito nasa Biblia. Pag hindi ko sinabi to, wala nang mangangaral sa Pilipinas na magsasabi nito. Pag hindi ko to sinabi. Ang galing po ng claim niya, mga kababayan, na kapag hindi niya sinabi ito, ay wala nang magsasabi. Katotohanan po yan, mga kababayan, dahil napakagaling nga po siya. Ang nakapagtataka, tandaan po ninyo yan, mga kababayan, ang nakapagtataka lamang ay bakit kaya hindi ipinaunawa kay Brother Eli Soriano ang tamang bautismo tungo sa kaligtasan. Bakit kaya ang maling bautismo ang ibinigay sa kanya upang unawain, mga kababayan? Ang maling bautismo ay tungo yan sa kamatayan. Ang ginagawa ng Church of God Born Again Christians sa pamamagitan ng leader na ni si Brother Eli Soriano ay bautismong lubog sa tubig na siyang tungo sa kamatayan. Wala po yang patutunguhang kaligtasan yan. Kamatayan po yan sapagkat ang bautismo na tama na magdadala sa espiritu ng bawat tao tungo sa kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan, ay bautismong sa tubig na ibinubuhos sa ulo ng binabautismohan na may mga kalakip na tamang salita mula sa Diyos. Yan po ang tamang bautismo, mga kababayan, na dito po inihayag ang pagkaunawa sa pamamagitan naman ng Church of God Born Again Christians. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Kaya po ang Diyos ay hahatol at hahatulan ayon sa mga gawa. Ano po yung gawa na ito? Na maraming beses po isinulat sa Biblia na ang Diyos ay hahatulan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Hindi po maraming gawa yan na mabubuti, mga kaibigan. Ang sinasabi po ng Biblia na ayon sa mga gawa ay ito, tandaan po ninyo. Ayon sa bautismong ginawa o tinanggap ng bawat isa. Yan po ang kahulugan ng hahatulan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang ibig sabihin po niyan, mga kababayan, ay ayon sa bautismo na tinanggap ng bawat tao. Yan po yung kahulugan ng hahatulan ng Diyos ayon sa kanilang mga gawa. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Kaya dapat kayo ay magmadali. Hanapin po ninyo ang Church of God Born Again Christians at kayo po ay magdoktrina at magpabautismo. Meron bang magsasabi nito? Meron bang aatake ng kagaya nito? Wala maraming nangangaral ho ngayon po. Walang pinag-aralan kung di magaganon Hallelujah! Praise the Lord! Praise be the name of Jesus! Walang ginawa kung di maglakad sa stage, hindi bumabasa ng Biblia. Mga kapatid, dahil pa ho yung kandidato ganun ho ngayon ang maraming mangaral. Walang ginawa kung di sumenyas. Binabasa ba ang Biblia? Binabasa ba ang Biblia? Magbasa man ng Biblia, isang sitas lang makukwento na ng 2 oras. Dito ho, sa palatuntunan ito, hindi. Dito, kulang ang oras sa babasahing sitas ng Biblia. Ibang makakalan dyan, walang alam sabihin kundi, hallelujah, praise the Lord, amen, amen. Yun, nauubos ang oras kakakanta ng choir. Bumabayad ng 2 oras, puro kantahan lang. Wala, yung aral ng Diyos nagugutom ang tao sa aral, kaya sumasama ang tao Bakit? Hindi mo tinuturuan At kung ikaw man ay magturo, yung turo mo, hindi mo
namang ginagawa. Tingnan ninyo, ituloy natin. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nagsasabing ang tao'y huwag mangalunya ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklang sa mga Diyos-Diyusan ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Ano po ang sabi ni San Pablo? May mga mangangaral nagsasabi, huwag mangangalunya. Nangangalunya. Mapipigil mo ba yung kalunyero? Ikaw mismo'y kalunyero. Hindi ba? Ngayon sasabihin na iba, masakit daw ako magsalita. Yun ang nasa Biblia, nangangalunya. Ano ba kahulugan? Di kalunyero. Masakit ba yun? Masakit para doon sa tinatama, pero sa hindi. Pero dapat yung maintindihan, yung sinasabi rito na kaya sumasama ang tao dahil sa mga ngaral. Ikaw, nagtuturo ka sa iba, hindi mo tinuturuan sarili mo. Parang ganito, sabi mo sa anak, anak, huwag ka maninigarilyo. Ikaw parang pugon yung bunganga mo. Mapipigil mo ba yung anak mo? Ang nasa sa isip mo, ikaw naninigarilyo ka eh. Tapos ako pagbabawalan mo. Ganun yun. Parang mga ministro. Parang pugon ng bunganga. Sindi na sigarilyo. Pagkatapos yung pinambili na sigarilyo galing doon sa abuloy ng miyembro at sa ikapo. Hindi naman nahahalayan sa sarili nila. Na yung inagaw lang ng miyembro sa kakainin ibibili lang. Hindi ko naman kayo kalaban. Pero kalaban ho ng Diyos yung sigarilyo. Ayan ang masasabi ko. Pero ang masasabi natin, miski ang gobyerno ayaw ng sigarilyo. Tingnan niyo sa Quezon City, bawal magsigarilyo sa mga public places. Bawal na rin ang sigarilyo sa mga public places. Dibaga, hindi naman natin binabawalan ng tao na sa sigarilyo na sila ating pinanghihimasukan. Yung ating mga kapatid lang, inaaral natin sa mga kapatid na yung sigarilyo, bisyo. At kung yan bisyo, hindi gawa ng Kristiyano ang magbisyo. Ayun, ba't kayo tayo napunta kaya sa sigarilyo? Baka magalit tuloy sa atin yung mga ibang sponsor dyan nila, no? Kasi dun nga sa sinabi ni San Pablo na ikaw nagtuturo ka sa iba, di mo naman tinuturuan ang sarili mo. Kaya ang mga tao, kung sumasama man, alam nyo, pag sumasama ang tao, wag ang gobyerno ating sisihin. Ang sisihin natin, yung mangangaral ng relihiyon na kinaaniban ng taong masama. Bakit? Hindi niya kasi tinuruan yung miyembro niya. Ba't hindi niya tinuruan? Kasi siya man nakikita, gumagawa rin ng masama na yon. Kaya sabi ni San Pablo, hindi lamang gayon ang kanilang ginagawa ang wika, kundi naman pinapayagan ang nagsisigawa ng mga yaon. No, 32. Tandaan yon talata. Kaya kung sumasama ang tao, wag ang gobyerno sisihin natin. Mangangaral lang may pananagutan yan, kaya sumasama. Yan ang dapat nating makita. At alam nyo kung bakit sumasama ang tao? Dahil sa mangangaral? Kasi kaya sumasama ang tao dahil sa mangangaral Pakinggan nyo ang sabi ng apostol na si San Pablo. Sa isang talata ng 2 Korinto, merong ganitong pangungusap ang apostol na si Pablo, mga kapatid. Ngunit, ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan, kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Kasi ninyo, natatakot ang wika ko, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano ng una. Baka, kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas, ang inyong wikang walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Paano sasama? Tuloy ang basa. Baka, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espirito na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, mabuti pang pagtiisan na ninyo. Ano po ang sabi ni Pablo? Baka yung paririto, mangangaral ng ibang Jesus, ang inyong walang malay na pag-iisip na kay Kristo'y pasamain. Baka kung yaong paririto'y mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o ng ibang ebanghelyo. Bakit? Ano ba yung ibang ebanghelyo na yon? Pakinggan nyo, dito sa Galacia. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Biblia rin ang dala. Hindi ibang ebanghelyo, ito rin ang dala. Ngunit, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligali at nangag-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano po sabi ni Pablo? Ang dala
dala-dala rin nila, Biblia rin, Ebanghelyo rin. Pero merong ilan na nagsisiligalig ang wika, nag-iibig pasamain ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung mo pinasasama yung Ebanghelyo, pati yung recipient sumasama rin. Kagaya nito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung ikaw ay nasa relihiyong kinagisnan, simple ka. Ikaw ay normal ka. Kasi hindi ka masyadong concerned dahil pabaya yung mangangaral mo sa relihiyong kinagisnan. Ngayon, merong iba lumipat ng iglesia. Umalis sa kinagisnan, pumunta sa iglesia. Kahit anong iglesia ang tinutukoy ko. Nung mapunta ngayon siya doon sa iglesia niya, tinuruan ng pastor, ito ang atin ng katotohanan. Sapagkat nandito sa atin ang sugo. Andito. Ito lang ang totoo. Sa labas natin, walang maliligtas. Ayun. Kaya kung ito lang ang totoo, mga kapatid, nakahanda tayong mamatay at magpakamatay alang-alang sa katotohanan. Ayun. Mabuti sana ko ang sinabi, mga kapatid, nakahanda tayong mamatay dahil sa katotohanan. Tama yun. That's very good. That is Romans chapter 16 verses 1 to 4. Talagang ang Kristiyano nakahandang mamatay dahil sa katotohanan. Eh ang ginawa ng pastor ay dinagdagan. Dapat nakahanda tayong mamatay at pumatay. Aba. Ayan. Yan ang pagpapasama sa Ebanghelyo. Kaya yung tatanggap nun, sasama rin. Bakit? Bay dati hindi siya pumapatay dahil sa pananampalataya. Ngayon, pagka yung pananampalataya niya pinintasan mo, lulutang ka sa ilog Pasig. Maniwala ka. Totoo hindi? Basahin niyo dyaryo. May mga iglesia, umuutang ng buhay ng kapwa. Oh. Di ba? Di ba may mga iglesia dyan, nangungutang ng buhay, pinangangaas, malalaki na sila, mayaman na sila, milyon-milyon na sila, malakas sila sa gobyerno, merong ganyang iglesia, at hindi kayang takpan ng kahit na sino sa kasaysayan ng sangkatauhan. Merong mga tao nang magrelihiyon, lumupit. Merong mga tao nung makakilala ng katotohanan, naging malulupit sa kapwa. Natanong lang, ng baril na. Meron mo, ministro kami dala kang Biblia, nagtanong lang yung tao, napikon, binaril. Sa nakakita mga ministro nakasukbit pa rin. Meron bang ministro ni Kristo nakasukbit pa rin? Pagka nakakita ka lang ministro, nangangalan nakasukbit pa rin, sa demonyo ang ministro niya. Mga kababayan. Meron mamangaral ka ng Diyos, may dala-dala ka sandatang pampatay. Eh baka sabihin, pati ka mga apostol, may itak. Oo, may itak siyang ginagamit. Nangangaral sila, pag maraming kalahib, tinatabas nila. Yun, ang gamit mong itak nila. Hindi pang itak ng legyon. Ang katunayan, nung itakin ni Pedro si Marco, ano ang sabi ni Kristo kay Pedro? Pedro, isoli mo yung tabak mo sa kanyang lalagyan. Huwag mong gagamitin yan. Sa pananaga. Bakit? Sapagkat ang nabubuhay sa tabak di mamamatay. Kaya yung Panginoong Hesukristo, banal na guro, banal na sugo, pinagbawalan ng kanyang alagad, managaman lang ng tenga, bawal. Itong mga sugo, kayong mga impaktong sugong ito, inuutosan lang yan, bro, pumatay. Nakita nyo? Diyan sumasama ang tao. Bakit? Pinasasama ang kahulugan ng Ebanghelyo, dinadagdagan. Sabi ng Ebanghelyo, pwede kang mamatay dahil sa katotohanan. Pwede mong ialay ang buhay mo dahil sa katotohanan. Kagaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano. Maligaya silang namatay dahil sa katotohanan. Pero kailanman, hindi sila pumatay. Sila ang pinatay. Yan ang dapat yung makita. Eh ngayon ho, may mga iglesia, pumapatay. Kaya mag-iingat kayo. Meron dyan mga relihiyon. May pananampalataya dyan. Meron silang tinatawag na iglesia ang ganun, na pumapatay ng tao. Kanino yun? Basa, ng kapwa niyo tao. Kanino kayo? Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nais ng tatay nyo? Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya, sa ganang kanyang sarili, nagsasalita siya ng kasinungalingan, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng mga ito. Ano po ang sabi ni Kristo? Doon sa mga mamamatay tao, kayo'y sa tatay niyong demonyo. Kayo sa inyong amang diablo, siya'y mamamatay
mamamatay tao buhat pa ng una. Yung nais ng inyong ama, yun ang gusto nyong gawin. Sabi po ni Kristo sa mga Hudyo nung una. Kaya alam nyo yung iglesyang mamamatay tao, meron dyan mga iglesia pumapatay ng tao talaga eh. May yung pagpatay ng kapwa eh. Pagkatapos nasulatan lang yung bakod ng kapila, tinepok yung nagsulat. Paano yun? Kaya dinimanda na lang, mga kapatid, ng vandalism. Pero lumutang sa Ilog Pasig eh. Basahin nyo doon sa dyaryo. Doon sa Cebu nangyari. O paano ngayon yan? Kayo ba ngayon, di ba kayo nakukonsensya? Mga miyembro ng iglesyang ganyan? Na alam nyo, yung iglesia nyo pumapatay ng kapwa-tao at nangungutang ng buhay. Pagkatapos nandiyan pa rin kayo aabu-abuloy, huwag kayong umasok papunta kayo sa langit. Tapos na ang pasis nyo papunta sa impyerno pag hindi kayo umalis dyan. Mga kababayan. Hindi kayo pupunta sa langit. Hindi kayo pupunta sa langit. Walang mamamatay tao na pupunta sa langit, mga kababayan. Kaya, para ikaw ay maging sa Diyos, kailangan ang may kargo, yung ministro, yung mga ngaral. Kung sumasama ang tao, ang isang pinanggagalingan ng pagsama ng tao, yung maling turo ng mga ngaral, yung pagpapasama ng Ebanghelyo ni Kristo na ginagawa ng iba, kagaya dito. Ang sabi ka ng Diyos, mahalin ang sugo. Ako naman po'y conforme ron. Hindi po ako tutol. Pag nasa Biblia, tama yon. Mahalin mo ang mga ngaral mo. Mahalin mo yung nagtuturo sa'yo. Lubos na mahalin mo sa pag-ibig. 5:12 ng unang Tesalonika. Yung mga ngaral talagang minamahal yan. Yun ang nasa Ebanghelyo. Meron nung nagpasama ng Ebanghelyo, pinapasama, dinudugtungan. Ano idinugtong? Mga kapatid, sister, utos mahalin ang mga ngaral. Isang kiss na. Kinisan, na kuryente. Pagkaraan ng 3 buwan, yung miyembrong dalaga, buntis. Sino may gawa? Yung sugo. Diba? Yan ba bago? At yan ba ipagtatanong pa natin? Napakarami dyan sugo na parang bulugan na baboy. Ha? Pasensya na kayo. Kasi talagang ganun ang tawag eh. Bulugan eh, di ba, no? Di ba? Yung talagang bumubuntis, bulugan yon. Itong mga ministro ito, may asawa naman. Bakit pati yung dalaga sa miyembro nila pinakikialaman pa? Yun nga po ang liham nung taga roon sa Nueva Ecija na lumihan sa atin. Yung kanyang ministro, tinangay na yung dalaga, tinangay pa pati abulo yan na iglesia. Ano raw ang hatol doon? Ang hatol puron, kamatayan ayon sa Biblia. Ayan, sa batas ng Diyos, kamatayan ang hatol sa isang ministrong nakakaalam ng batas, nagtuturo ng batas, sasadyain gumawa ng mabigat na kasalanan, kamatayan nyo. Alam nyo kasi, ang batas pagka ang gagawa ng batas, yung walang medyo walang malay masyado, may paborang batas doon eh. Bagaman po sa ating batas sa lupa, sabi ng kawikaan sa lupa, yung sa batas, yun daw, innocence of the law excuses no one. Yun sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, your innocence will sometime excuse you. Sa batas ng Diyos. Kung minsan, yung ginagawa mo ng walang kamalay-malay, pinatatawad ng Diyos yun. Si San Pablo, gumawa siya ng masama, pero ginawa niyang walang kamalay-malay, pinatawad siya ng Diyos. Ayun. Pero ministro, paano mo naman sasabihin nadala lang ako ng kabiglaanan eh? Hindi kabiglaanan yun. Dinadaan mo na sa tingin-tingin yun, saka kindat-kindat na gano'n. At saka ligaw-ligaw. Yun. Maaari, masabi ko, kabiglaan na nagkasalubong kayo, nadapa ka sa daanan, natalisod ka, nung madapa kayo, meron pala dumadating na magandang dalaga, siyang mong nadapaan. Yun kung nahalikan mo man, maaaring nasabi mo na hindi mo sinasadya, kahinaan lang ng laban mo. Pero hindi, pinlano mo, pinapunta mo, sis, meron tayong gagawin sa office, pumunta naman. Kasi sabi naman, mahalin ng ministro, di ba, di gagawin sa office. Ngayon, pag nasa office na, sis, may nakapagsabi na ba sa'yong napakaganda mo? Pastor, may asawa na ho kayo. Uy, si Harry Solomon kasal libo eh. Kita mo. Ayun. Okay ba, mga kapatid? Ganon ang trabaho niyang mga pastor na yan. Masasabi mo ba ngayon na yun kahinaan, na yun kabiglaanan? At kamangmangan sa batas? Ministro ka, nagtuturo ka ng aral, pagkatapos ikaw ang gagawa ng labag? Hindi ko naman sinasabing ang ministro huwag nang magkasala. Wala naman taong hindi nagkakasala. Ako man nagkakasala ako. Pero pinipili ko naman ang kasalanan. Mga kapatid, yung labag na alam kong garapan na kasalanan sa Diyos, mahirap kong magawa. Tinanin ko, kung meron mang magagawang kasalanan ng mga ngaral ng Diyos, yung mga kasalanan hindi sinasadya, hindi kagarapalang kasalanan sa kapwa. Pero meron diyang mga ngaral, pinakain
na ng miyembro sa kamay, sa palad, kinupkup na. Oh, ministro, ikaw, wala namang matutuluyan, dito ka na sa aming tumuloy. Salamat po kapatid, napakabait nyo. Oo, dito ka na. Paano ang pagkain? Magbibigay na lang ho ba ako para sa Huwag na rin. Sabi ng Biblia, mahalin ng ministro eh. Libre na pagkain, ano? Libre pa bahay. Ngayon, nung nagbihis, daladala yung kanyang marumi. Pastor, akin na ho yan. Huy, marumi ho ito eh. Akin na nga ho, lalabang ko. Ganun ba? O sige, salamat ha. May labandera pa, ano? Pagkatapos, mamaya konti nung alas 9, may kumatok na miyembro na sa kapitbahay. Kumatok yung kapitbahay. O bakit ho? Nandito kayo. Pinagdala ko ng merienda si Pastor eh. Yung ginatan. Binigyan. Nung tanghali, dumating yung miyembro sa kabila. Kapatid na Pastor, nagluto ako ng tinola. Sa amin ka naman ng hali. Sarap yung sabaw nun. Punta ron. Ngayon konti, ito naman yung isa. Pastor, nagmurko na kayo. Sa amin ka na magapunan. Nakita nyo, sarap ng buhay ng pastor, ano? Yung pastor ng mga demonyo. Masarap ang buhay nun. Ayun. Pagkatapos, nung wala nang natitirang tao sa bahay na iwan yung dalaga, ayun, niligawan na. Kaya kamukat-mukat mo, yung miyembro nating kapatid taga Makabebe, nung dati sila'y nandun sa born again daw nila sinasabi, lumapit sa akin. Kayo ho ba si Mr. Soriano? Opo. Bakit ho? Bakit nakakaiyak ho ba mukha ko? Hindi ho. Sabi, kami ho'y naapi. Bakit ka ako? Ba't kayo naapi? Kasi ho, nagtiwala kami na sila'y makangaral. Praise the Lord kami ng praise the Lord. Binubuntis na ho pala yung anak ko. Ayun. Lumaya sila ron, pumunta rito. Gusto niyo akong hamunin? Ngayon, malaki na. Yun ang sinasabi ko. Pag hindi tayo mulat ang isip tungkol sa mga ngaral, ano ang mangyayari sa atin? Pinaglalaba mo na. Pinakakain mo pa. Libre bahay. Libre tubig. Libre ilaw. Libre merienda. Libre kabit pa. Yan ang mangyayari sa atin. Kaya mga kapatid, dito sa atin, huwag nyo kailanman pangyayarihin ang ganon. Ng unang Korinto, ganito ang pagtuturo ng apostol na si San Pablo. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyusan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manlulupig, sa gayon huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat ano nga sa akin ang humatol sa nanga sa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Dadapwat sa nanga sa labas, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Ano po ang utos sa tunay na iglesia ng Biblia? Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao. Huwag kayong makisama sa mga tinatawag na kapatid na kung siya'y mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, manlalasing, manlulupig. Sa gayon, huwag man lang kayong makikisalo. Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao. Kaya lahat ng iglesia hindi nag-aalis o hindi nagtitiwalag ng masasama. Kumbaga sa isang kanastrong kamatis, may bulok, hindi inalis. Bandang huli, bulok na kayong lahat. Yan dapat nating makita. May batayan ba sa Biblia? Eto, pakinggan nyo. May batayan ba na talagang yung masama lumalaganap yan? Kaya nga dumadami masama sa relihiyon eh. Bakit? Kinukonsinti ng ministro. Pag malaking mag-abuloy, kahit 3 babae, hindi tinitiwala. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, 29:12, ganito sinasabi. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ano po ang sabi ng Diyos? Kung ang puno nakikinig sa kabulaanan o sa kasinungalingan, lahat niyang mga lingkod tawag masasama. Bakit sumasama ang miyembro? Dahil masama ang puno. Bakit sumasama ang miyembro? Uulitin ko. Dahil masama ang puno. Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod tawag masasama. Bibigyan kayo halimbawa. Ang puno, halimbawa, ang paniwala si Kristo'y tao. Lahat ng miyembro, pati yung nasa bundok ng Araya, tao paniwala kay Kristo. Okay? Hindi ba tama yun? Hindi ba yun ang regla ng katwiran? Pagka ang puno nagsusugal, ang miyembro magsusugal din. Ang sumusunod magsusugal din. Sa amin merong hindi nagsusugal. Kasi hindi ka sumusunod sa puno. Pero pag sumunod ka sa puno, magsusugal ka rin. Di ba? Yan ang regla ng katwiran sa Biblia. Yan ang lay ng katwiran na sinasabi ng Biblia. Pag ang puno'y masama, masama rin ang bunga niya. Kaya kung masama ang mga tao, ang puno niyang mga yan
ay masasama. Sapagkat, eto ang sabi ni Kristo. Babasahin natin. Baka sabihin nyo, wala sa Biblia, ha? Ere, sino sisisihin mo? Ang sisihin mo, yung ministro nyo, o yung mga ngaral nyo, o yung kung sino nyo, na nagtuturo sa inyo, kaya pasama kayo ng pasama. Dahil dahil kinukonsinti ang masama sa inyo. Bakit? Eto ang sabi. Sa kanilang mga bunga, ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igo sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Kaya makikilala mo. Pag yung miyembro plastic, kahit hindi mo pa nakikita yung ministro, ibig sabihin plastic din yung ministro no. Nakita mo na yung bunga sabi nung iba kasi ganito, yun ay ang puno, nakikilala sa bunga. Okay, nasa Biblia. Baliktarin natin. Ha? Yung puno, nakikilala sa bunga. Pwede rin baliktarin. Na yung bunga, nagpapakilala ng puno. Okay? Okay, tanyo? Kaya pagka ang bunga, mga miyembro, puro mamamatay tao, malulupit. Yung ministro nun, mamamatay tao rin malupit. Pagka ang miyembro, hindi marunong magbayad ng utang. Ang ministro nun, hindi rin marunong magbayad ng utang. Kaya yung mga kapatid dito, inaaralan ko, hoy, magbabayad tayo ng utang. Ako may utang din, pero pinipilit kong makabayad. Pag wala akong pambayad, nanghihingi ako ng diskargo. Dahil tayo, mahihirap lang naman tayo. Hindi naman tayo kagaya ng ibang iglesia dyan, mga kapatid. Ang pera, sako-sako. O bakit puro ikapo, love offering, sacrifice offering, seed faith, ganun ba? Faith seed. O ano-ano mga tinawag nila ha? Pagkatapos meron pang chapel construction, meron pang Dorcas. O di ba? O mga pastor, mahiya naman kayo. Ginagawa niyo palabigasan ng mga miyembro at ginagawa niyo na lang front ng relihiyon sa inyong malaking syndicate. Sa inyong mga racket, mga kapatid. Kaya kung sumasama man ng tao, huwag natin isisi sa pamahalaan ng pagsama ng tao. Isisi natin sa mga ngaral at dun sa taong hindi tumatanggap ng turo ng Diyos. Yan ang dapat natin makita. Kaya ako ang aking paniniwala, yung mga ngaral dapat natin paksain yan para makilala natin yung mga ngaral na nagkalat ngayon. Alam nyo ngayon, maraming mga ngaral Tupad na tupad yung sinabi ni Kristo, maraming lilitaw, bula ang propeta, naman ang mga mas bula ang mga ngaral. Kaya paramihan ng paramihan. Kung hindi tayo ngayon matututong suriin sa Biblia, ang pamantayan ng Diyos tungkol sa mga ngaral, magkakamali tayo. Ngayon, yung nagtatanong dito, na sinasagot ko na isang linggo, meron pa siyang isang interesting question na naririto Ang isa sa kanyang mga tanong ganito, sa amin hong samahan, nagpupuno rin ang babae. Ano ang inyong pananaw tungkol sa pamumuno ng babae sa relihiyon? Yan. Ano raw ang ating pananaw tungkol sa pamumuno ng babae sa relihiyon? Ito masasabi ko. Ang babae po, hindi pinahihintulutan ng Diyos maging puno sa relihiyon. Sa Pilipinas, pwede. Kita mo si Presidente Cory, di ba? Tingnan mo si Thatcher sa England. Tingnan mo si Queen Elizabeth. Ayan, namumuno sila sa pamahalaan, yung mga babae. Pero pagdating po sa pananampalatayang sa Diyos, lahat ng pananampalatayang ang puno babae, hindi sa Diyos yan. Pakinggan niyo. Sa isang talata ng unang Timoteo, sa kapitulo 2 at versikulo 11, ganito ating mababasa. Ang babae mag-aral na tumahimik, na may buong pagkapasako. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. Ayun. Yun ang dahil sinabi ni Pablo. Sapagkat si Adam siyang unang nilalang saka si Eva. Kaya hindi niya ipinahihintulot na itong babae pa ang magpuno sa lalaki. Hindi ko ay pinahintulot na ang babae magpuno o magturo sa lalaki. Ang sabi ng Biblia. Ayun. Kaya kami po naniniwala sa relihiyon, hindi dapat na yung babae magpuno o magturo. Ngayon, maaari niyong makita, dito may babae kaming nangangaral Ayan. Yung ilang nakaupo dyan, mga babae nangangaral yan. Ilang ba babae dyan?
5, kala ko 6 eh. Hindi kasama si kapatid at puno. 5 babae ito, no? Eh, yung mga yan, nangangaral yan. O bakit nangangaral? Kasi iba po yung nagpupuno sa nangangaral. Iba yun. Ang bawal ng Diyos, ang babae magturo o magpuno sa lalaki pagdating sa relihiyon. Pero, hindi po naman masama kung yung babae mangangaral. Halimbawa, kasi, merong mga iglesia, wala silang babaeng nangangaral. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Wala silang babaeng ministro. Bakit? Kasi meron silang nabasa rito na pinagbatayan nila. Babasahin ko. Dito sa 14 ng unang Korinto, ganito ang nasasabi. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang tulutang magsalita, kundi sila'y pasako, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Ayun, ito nabasa nila. Pelika, ang babae, walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasako, magsitahimik sila sa iglesia. Kaya ika sa amin, walang babaeng nagsasalita. Ang sabi ka ni Pablo, tumahimik. Ba, sa amin may nagsasalitang babae. Alin kaya ang tama? Kayo o kami? Pag-aralan nga natin ito, mga kapatid. Bawal ba na ang babae talaga'y magsalita? Ha? Kaya sabi ni San Pablo, sila'y walang kapahintulutang mangagsalita. Yun ang hindi pinahintulot, yung mangagsalita sila. Pero hindi sinabi ni Pablo, bawal silang papagsalitain. Ha? Iba kasi yung bawal mangagsalita kaysa sa papagsalitain. Halimbawa, pinagsalita ko si kapatid na Luz Biminda Cruz, yung ating producer dito sa palatuntunan ng dating daan. Pinagsalita ko, pinag-voice over ko. Masama ba yun? Iba kasi yung pinagsalita kaysa doon sa nagsalita sa kanya sarili. Ang sabi ng Biblia, ang mga babae walang kapahintulutang na magsalita kundi magsitahimik. O ngayon, kung ang interpretasyon na kagaya ng ginagawa ng iba, ang interpretasyon niya, babae tumahimik, walang magsasalita. Lalabas dito, tanungin mo yung babae sa iglesia. Bawa, nandito tayo. Kapatid, ano pangalan mo, ha? Saan ka nakatira? Ilan ang alak mo? Ang interpretasyon nyo pala, ang babae tumahimik, wala nang kapahintulutang magsalita eh. Ganun ang lalabas. Sabi na iba, kaya ikaw sa amin, walang nagsasalita kahit magsalita. Sabi ka ng Biblia, ang babae, walang kapahintulutang magsalita, kundi tumahimik. Kaya ang babae namin, tahimik. Kapatid, kumain ka na ba? Ayun, yun ang lalabas. Ganun ba kahulugan nun? Ganun ba? Abangan nyo, mga minamahal na kababayan, tatalakayin natin sa susunod na pagtatanghal ng palatuntunan ito ang tinasabi ni San Pablo na ang babae walang kapahintulutang magsalita. Anong kahulugan nun sa Biblia? At ano naman ang kahulugan ng ang babae hindi pinahintulot na magturo o magpuno sa mga lalaki? Abangan ninyo ang pag-aaral na yan sapagkat natitiyak kong hindi sinasabi yan ng lahat ng mangaral. Samantala, ako po'y nalulungkot. Tama po si Brother Eli sa topic na ito, mga kababayan. Hindi po natin siya kinokontra na ang babae ay hindi dapat mamuno sa isang iglesia sapagkat ito po ay isang katotohanan na naman. Ang iglesia po ay isang babae. Ang binabanggit po sa talata na ginamit tungkol sa iglesia, babae at sa lalaki. Hindi po inilalagay na mamumuno ang isang babae sapagkat ang katotohanan na kapalihim sa Biblia ay ang lalaki ay siyang mamumuno sa isang iglesia. Yan po. Kaya po, ito pong matalinghagang talata na ito ay hindi po naintindihan ni Brother Eli Soriano ang spiritual na kahulugan niyan, kundi literal na kahulugan sa babae at sa iglesia ang kanyang nalalaman. Pansinin po ninyo, ang Adan at Eva ay napakahalagang bagay na dapat malaman ang katotohanan tungkol sa Adan at Eva na yan. Pero sa mga ibang video na natin po yan ipapaliwanag. Dito po ngayon, bagaman hindi po ako masyadong mahusay magsalita, hindi natin sinadya na hindi tayo matutong magsalita, kundi
ganyan po siguro ang inilagay ng Panginoong Diyos na gagampanin natin, na hindi natin minaster ang pagpapaliwanag, subalit ihahayag ko po sa inyo ang mga bagay-bagay na aking natutunan mula sa Diyos tungkol sa kaligtasan. Mga kababayan, hindi po kailangan ng napakahusay na mananalumpati upang maligtas ang buong sangdaigdigan, mga kababayan. Tandaan po ninyo yan. Nakasulat po yan sa Biblia. Ngayon, hanggang dito na lamang po muna tayo at ating pagbubulay-bulayan yung mga bagay-bagay na binuksan ko po sa inyong pandinig sa video na ito. Tayo po ay nagpapasalamat po lagi sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng pagkaunawa sa mga bagay-bagay na dapat nating hanapin, tuklasin, at gagampanin natin yan, mga kababayan. Tandaan po ninyo, hanapin po ninyo ang tamang bautismo dahil yan lamang po ang paraan upang maligtas ang bawat isang makakatanggap nito.